Magandang hapon, ito mag-update na naman tayo sa ating munting backyard sa pag-aalaga ng ating manok. Backyard cows, backyard chicken, backyard breeding, manok, chickens, at kung ano-ano pa ukol sa pag-aalaga ng manok, mga kabit. So ayan o, ang ating Boston Black ulit, mga kabit. Tapos na tayo magpakain sa kanila. Tapos monitoring na lang ulit tayo, mga kabit. Ayan o, mag-sharing na lang din tayo sa ating mga idea. Tingnan niya, mga kabit. Tara, samahan niyo ako bago ang lahat, mga kabit. Mag-intro muna tayo, mga kabit. Good afternoon sa inyo lahat. Ito, magpakita na naman tayo ng ating munting update sa ating mga alagang manok. Ang ating pong video is all about pag-aalaga ng manok, backyard chickens, backyard fowls, breeding, chicken, manok, rooster, ayam, lahat po ng ukol sa pag-aalaga ng manok, mga kabrid. Ayan, pakita natin si ating Boston Black, mga kabrid. Si Boston Black, mga kabrid, ayan siya. Malaking manok siya, mga kabrid. Tapos medyo ayos para sa akin ang kanyang postura. Tapos ito naman ang ating si Tornado Hatch, mga kabrid, na yung kulay niya iba. May mga itim-itim yung dulo ng balahibo. What? May mga itim-itim. So ayan siya, mga kabrid. So tara, samahan niya ako. Ipakita natin ang ating kasalukuyang sitwasyon sa ating backyard. Dito sa backyard, mga kabrid. Ayos, pahirapan na tayo na ubos. Ito, tara, may mga idea po ako, mga kabrid, may papakita sa inyo at pagbabago din sa ating mga backyard, mga kabrid. So tara, nagsara na ako ng ating mga cages, chicken houses, mga kabrid. Gaya nito, nangitlog siya, kabrid. Yung ating Boston Black, mga kabrid, itong sobrang arte natin na Boston Black, mga kabrid. Arte, panay putak, kaya nilagyan ko yan ng color, mga kabrid. Itong itlog niya, mga kabrid, nangitlog siya. Tapos yung ating nagpapalit balahibong si bulik, mga kabrid, yung ating dome, mga kabrid. Damn! Ayan yung isa natin. Yung ating Boston sweater, mga kabrid. Pasisiw natin galing sa cross ni Sir Skittles, mga kabrid. So tara, samahan niyo ako. Ayan yung ating mga alaga, mga kabrid. Itong dalawa naman, mga kabrid, ay nagpakitang gilas na. Nagkaabutan na sila, kabrid, na dalawa. Kaya ayan, magang-maga. Bukol-bukol, magang-maga silang dalawa yan. Gagamutin natin yan, mga kabrid. Gagamutin natin yan na naka-monitoring tayo eh. Baka bukas sa pagkain natin, mga kabrid, samahan natin siya ng antibiotic, mga kabrid. Yung organic lang muna. So yan mga pasisyo natin, mga kabrid. Yan, ito yung laging bitin, mga kabrid. Yung mga gray natin, napakatatakaw sa pagkain, mga kabrid. Alright! Ayun kabrid. Gray. Excited na ako makakita ng mga palabas natin ito, mga kabrid. Ayun street comb. May street yung tayong gray. So ayan, mga kabrid. Ito naman yung sa mga inbreed natin. Inbreed natin. Ayun yung isang itim na crossbreed din. Kasi sobrang liit siya. Kaya sinama ko siya doon. Ayun ang mga alaga natin, mga kabrid. Kanina pong umaga, mga kabrid, kaya tayo. Napilitan tayong pares-pares sa kanila. Kasi ang dami na ng mga apat sa nilabas natin ang namamalo, mga kabrid. Yung nagkakaroon ng behavior naman hater, mga kabrid, talagang nahirapan na naman tayo. Talagang tigi isang saltik na naman ang nadanasan natin. Yung iba, tatlo nakabigay sa atin ng tatlo, mga kabrid. Ako hindi ko iniiwasan yung mga ganun, mga kabrid. Pinitiis ko para maano siya, para mawala, mga kabrid. Kailangan huwag mong ilagan kasi hindi yun mawawala. Parang magiging behavior niya tuloy yun. Yung pag-saltik sa'yo, mga kabrid, yung pananakit sa atin. Kaya ang ginagawa ko, yung option natin ngayon is samahan sila ng babae, mga kabrid. So, dito kanina nag-live pa tayo, nag-ilis pa tayo dito, pinakita natin ang kanilang sitwasyon. Pares-pares, mga kabrid. Ang panglima lang natin na nilagay ang ating Boston sweater, mga kabrid, na kailangan kasi sobrang laki ng katawan niya, mga kabrid. Kailangan na yung masamahan ng babae at makalakad-lakad din, mga kabrid. So ayan sila, mga kabrid. Tapos pagbalik ko po, mga kabrid, nilipat ko na siya ng spot kasi namalo na siya. Palitan natin ang kanyang lugar. What?
para yung pagka-territorial niyang behavior at isa sa dahilan ng pamamalo niya mga kabrid, isa mawala. So ibahin natin ang kanyang bahay para kahit pa paano mag-adjust siya sa pagbabagong kanyang kasi naging mamalo na siya mga kabrid. So ito naman ang isa natin kabrid, yung ating yan ang pinalit natin, tapos ang mga inahin natin mga kabrid. Yan. Tapos dito tatlo, dalawa na lang to kasi may napapansin ako, yung maliit yun na yung inaano nila, pinag-iinitan ng dalawa na to. Yung maliit na isa ang pinag-iinitan nila, kaya yung maliit inalis ko. Pag nagkaroon po ng paglalaro or sasakitan ng ating mga sisiw mga kabrid, kasi siyempre talaga yan nila, sisiw sila, kasama yan sa nila. Ang inaalis ko po yung pinag-iinitan nila. Nice. Hindi ho yung siga-siga or alpha sa kanila. Kasi pag inalis ko po yung alpha, napapansin ko na yung turunong na pagka-alpha, pinag-aagawan nila. Damn! Kaya hindi nawawala ang pag-feeder pigging nila o pagsasakitin nila mga kabrid. Kaya ang ginagawa ko, ang inaalis ko po is yung lagi nilang binubuli or sinasaktan. Ayan na siya mga kabrid. Ayan na siya. So tara, samahan nyo lang ako mga kabrid sa patuloy nating pag-share. Ito lang naman po kunting papakita ng aking sitwasyon sa backyard, yung lagi kong ginagawa, ang pag-aalaga natin, tapos ang lahat na ukol sa backyard breeding na sinasabi mga kabrid. So tapos na tayo ngayon sa season na ito, na marami tayo, ayun ang mga sisiw natin ngayong season na to. Tapos ito yung mga nanay na ginamit natin. Yung iba, nakaling na natin. Yung mga nagamit natin, nakaling na natin. Ito na lang ang natira na supposedly for kaling na lang. Chumichimpo lang tayo mga kabrid. So, ayan ito yung ating bucket. Okay, maraming salamat. Yung ating bantay is tulog mga kabrid. Ayan, gising siya. Bantay natin sa backyard mga kabrid. Diyan lang yan siya. Diyan lang ang ginagawa ko mga kabrid, para diyan siya natutulog sa ating manukan. Kung siya natutulog, halimbawa sa loob natutulog, yun ang inaalis ko doon, nilalagyan ko ng mga gamit-gamit para hindi na natulugan. Doon lilipat na siya dito mga kabrid. Ayan nga siya. Diyan na sila natutulog na dalawa, yung ating mga bantay mga kabrid. Bukod pa sa may CCTV tayo doon sa taas ng dalawa, mayroon pa tayong mga aso na mga kaibigan din natin at alaga din natin, para double double safety na sinasabi mga kabrid. So ito, ayusin ko muna to kabrid. Ayusin natin yan kasi yan yung natin dito, para hindi siya mapasok yung hangin, kasi nga panay ulan kabrid. Grabe yung ulan dito, panay ulan, sunod-sunod, magdamag, ganun ang ginagawa ng natin para hindi talaga mapasukan ng tubig. Ayan ang nangyayari, inaalalayan natin ang ating mga alagang manok na hindi maulanan or mahamugan mga kabrid. So ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsabay dyan. Ang ating GP sa backyard, ayan, dito lang, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-alaga. Ito naman ang mga broodcock natin kabrid. Ayan mga broodcock natin. Ayan. Pag pupunta ka sa mga ganitong kulungan nila, dahan-dahan din, kasi yan, magugulatin din yung mga yan kabrid. Ito naman yung isa, napakapogi na nito. Ayan yung ating pinalungan na ibang klase. Ayan, yes, okay. Ito naman, mabait talaga to, yung kilso natin. Kasi bait din ng kanyang tatay. Napakabait kasi nito. Anytime mo mahawakan, hindi man nag-aano na. Pero grabe din ang dinanas ko nito mga kabrid, yung lima nito. Grabe din ang pinagdaanan natin sa kanila. So mag-aapat na taon yan sila mga kabrid, pero grabe nga pamamalo din. Kaya minsan naisip ko or naisasabi ko sa inyo, na-share ko na ang pamamalo is stages ng mga manok natin. Yung mga nila, pagkamanok. So nawawala naman yan. Ayan yung aking 4 na taon, grabing halos magkandaan yung kamay natin dyan sa kakaalaga, pero nawala naman. Kailangan mo lang talaga maging pasensyoso, i-approach ang alaga mo ng base sa kanilang pangangailangan. Kung namamalo sila, palitan mo ang behavior nila, yung nakasanayan nila mga kabrid. Lagi mo silang hahawakan, lagi mo silang bigyan ng atensyon, samahan mo ng babae, yun ang kailangan gawin. Tapos yung tamang pagpapakain, huwag mong bitinin. Yung tipong ang pakain ng manok mo,
ang pakain ng manok 3:30 to 4, ginagawa mong 5:30 o 5 to 5:30, nako, gutom na po ang manok niyan. So tuloy-tuloy lang mga kabrid. Maraming salamat pala sa mga kaibigan natin dyan. Sir Evan Breeding Farm, maraming thank you po. Sir Jonathan, Sir Lakwatsirong Ilocano, maraming thank you sa panunood at patuloy na pagsumuporta sa ating munting paglalathala mga kabrid. So ayan lang ang tangi ko pong update, simpleng pag-update lang. Nag-aalaga lang po tayo ng manok, ng mga pang sayaw, panglaro. Hindi ho tayo sasabong or gambling. We are not on that point of breeding mga kabrid. So ayan kabrid. Maraming thank you mga kabrid. Hopefully po lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. God bless po sa inyong lahat.